Ilang araw matapos makumpirmang break na ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, binasag na ng aktor ang kanyang pananahimik. Ito ay sa gitna ng batuhan ng mga akusasyon at espekulasyon ng publiko kaugnay sa pinag-uusapang paghihiwalay ng dalawa. Sa pamamagitan ng Facebook ngayong Huwebes ng umaga, February 8, 2024, nakiusap si Dominic na wala sanang hate, bashing, and negative things. Idiniin din ni Dominic na si Bea ay a beautiful person inside and out. Kalakip ng Facebook post ni Dominic ang Instagram Reels na ibinahagi niya noong October 21, 2023 bilang pagbati sa kaarawan ni Bea. Naglalaman ito ng video clips ng mga biyahe nila sa abroad. Magmula nang kumpirmahin ni Boy Abunda sa programa niyang Fast Talk with Boy Abunda sa GMA7 noong Martes, February 6 na hindi na matutuloy ang kasal ni Bea at Dominic. Kung ano-ano ng issue at espekulasyon ang lumalabas. Ito marahil ang dahilan kaya nagdesisyon si Dominic na basagin na ang kanyang pananahimik. Na-engage sina Bea at Dominic noong July 18, 2023. Pero pagpasok nitong January 2024 ay lumabas ang usap-usapang hindi na matutuloy ang kasal ng dalawa dahil nag-break na sila. Iba-iba ang lumalabas na dahilan ng desisyon ni Bea at Dominic na tapusin na ang kanilang relasyon at hindi na ituloy ang kanilang kasal. Ngunit wala pang direktang pahayag ang dalawa tungkol dito. Narito ang buong usapan ni Christopher Min, Romel Chica at Wendell Alvarez na mapapanood din sa kanilang programang Showbiz Now na! Nako, biglang nagbago ngayon ang kambyo ng mga kwento, no? Dati kahit saan tayo magpunta, ang inuukil-kil sa atin ng ating mga kababayan, Katniel. Naku, ngayon iba na. Biglang may sumingit. Nag-U-turn bigla. Biglang nag-U-turn. Kina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang dami pong tandang pananong na kami pong tatlo ay magbibigay ng opinion at mga inputs sa ika nga. Pero mas maganda po siguro kung sa kanila dalawa mismo manggagaling ang mga kwento. Correct. Direct from the horse's mouth, ika nga. Tama naman. Kasi tayo po, puro sa pantaha, puro tayo espekulasyon. Although of course may mga sources tayo na nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa nagaganap sa kanilang relasyon. Diba? At kung anong kaguluhan ang hinaharap nila ngayon. At ito'y usapan na sa buong social media. Diba? Buong mundo ng Pilipino. At iba-iba ang mga kwento. Kaya mamimili po tayo kung saan ka maniniwala. Totoo. Ikaw, ano ang opinion mo? Kung sino yung totoo doon at kung sino yung mali doon sa ano. Kaya, di ba? Tama yung mga sinisigaw din. Wala kayang sisigaw na itigil ang kasal. Ayan, diba? mga ganon. Alam niyo po, mga kachika, sa ngayon po, nakaipit kaming tatlo sa maraming espekulasyon. Pero meron din po kasi kaming mga pinagkakatiwalaan naman na sources na nagbibigay linaw din po sa amin ng maaaring dahilan kung bakit naudlot yung planong pagpapakasal. Engaged na sila eh. Diba? Yun na nga ang nakakapanghinayang dumating sa puntong dumating pa sa engagement kinembulan. Tapos yung pala. At sinabi na natin, kung hindi sa Florence, Italy, ay sa Madrid, Spain, pagpapakasal, di ba? Pagkatapos, nating sabihin yun, after 3 days, 3 araw pagkatapos, biglang iba na ang tono ng salita ni Bea. Wala pa akong masasabi. I cannot say anything right now. Wala pa talaga akong maaaring sabihin. Samantalang si Dominic naman, nung one time, sinabi niya na, ay, Christian wedding kasi Christian din ako eh. Christian wedding daw, ganon. So marami na siyang sinasabing plano, pero parang nabaliwala lahat yun nung si Bea na ang umiling dun sa mga tanong. Doon na buo ang kwento ng mga tao. Bakit si Dominic may opinion nung si Bea na mismong babae ang concern na wala. Okay. Sige po mga kachika, isa-isahin po natin yung mga espekulasyon, yung mga haka-haka kung bakit itong kasalang ito ay hindi na matutuloy at bakit nagkasira sina Bea at Dominic. Una, siguro daw nauntog si Bea dahil nalaman niya na sa lahat ng ito ay bulsa lang niya ang masasaktan. Diba? Tama. Ganon. May ganon. Merong ganon. Meron pang, ay nako, parang ginagamit lang ni Dominic si Bea.
Ganon. Yun, Lahat ng sasabihin mo dito ngayon, lahat yan ay lumabas na sa social media. Kaya hahanap tayo ng malapit sa katotohanan. At eto na nga po, lagi nating sinasabi na hindi naman dinampot lang sa pusalian ni Bea si Dominic, di ba? Kasi ang balita, di ba talaga meron siyang business? May yun ang negosyo sinasabi sila. niya rin May din, family diba? business sila. May family business? Saan? Sa Imus? Sa Imus sa Cavite. Pamilya Sabi, niya? Oo. Pamilya. Sabi, pero hindi mo nakita na totoo. Ay, hindi ko nakita. At wala tayong nakikitang pictorial or oo. video na merong business. Kaya ang tanong po ngayon, ayon sa aming source, merong nakapagsabi sa pamilya ni Bea Alonzo na kailangan pa imbestigahan nila itong si Dominic Roque. Ay, Humantong Oo, may ganon, may investigasyon. So, parang doon ang galing yan sa prenuptial, agreement. Na dapat pumirma. Isa yon. Isa din yon sa mga haka-haka. Oo. Di ba? Kapag mayroong prenup na ginagawa, kapag nakalalamang ng propiedad at pera yung babae, ang feeling ng lalaki, ang pride niya ay natatapakan. Totoo yun. At kapag naman ang lalaki ang mapera, yung pride naman ng babae ang nasasaktan. Lagi nating tatandaan, maraming personalidad na hindi po natuloy ang pagpapakasal dahil sa prenuptial agreement na yan. Ikakasal na lang, tapos na ang mga imbitasyon, alam na kung saan talaga mauuwi. Biglang umurong pa yung babae dahil super yaman yung lalaki. Ay, oo. Diba? Kaya alam mo, parang tama yung biro nila eh. 'Di ba yung unang si Dominic na nagbigay na nung nagpa-engage na nagbigay na you want to marry me, 'di ba? Parang gano'n. 'Di ba sabi na, totoo ba 'yan? Ang tinatanong pala, hindi totoo yung kasal. Totoo kaya yung singsing? Pinagdududahan na pinagdududahan. Wait ng baso. Baka siguro doon. Dahil walang pera. Wala, Ito nga po, lagi naman nating ipinagtatanggol saan mang diskusyon itong si Dominic Roque. Sinasabi natin na meron naman siyang pinagmulan na pamilya. Meron naman siyang negosyo. Pero bakit napakaliit ng tanaw sa kanya at tingin ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? Eto ngayon, ayon sa aming source, pinaiimbestigahan po sa pamilya ni Bea Alonzo kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Ay, oo nga. Diba? Kasi may sinasabi niyang busy siya sa kanyang business. So, ang business? Ano yung business? Yung iba sumagot ng monkey business. Kanya-kanya na ng interpretasyon. Natin yung isang tabi natin yon. Ang sabi, meron siyang business. At nakatira siya sa isang super pangmayaman na kondo. Diba? Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. Oo, hindi nila kaya. Diba? So, siguro'y gumugulong na yung investigasyon dahil merong nakaalam na, may trabaho siya. Pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. So politiko ang sinabi ko, lalaki lalaking politiko. So may shade na kagad. Ngayon, kapag tinrace natin, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic? Ay, grabe. Kayo na po ang bahalang humusga kung ano nababalitaan ninyo tungkol doon sa politiko at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po sa amin yan magmumula. Basta ang mahalaga, nakarating po sa aming kaalaman na pinaiimbestigahan ng malalapit kay Bea Alonzo si Dominic Roque kung ano ang kanyang trabaho at paano niyang nakakayang tumira sa isang napakamamahaling bayad ng kondominium at kung sino yung kanyang boss. Ay, grabe naman. Diba? Mag-iisip ka nga rin talaga. Totoo. Grabe, diba? Kasi una-una, si Dominic, pag-ano natin, wala naman siyang project. Di ba? Wala siyang pelikula, wala teleserye. Ay, bakit nakakaupa siya ng ganun kalaki sa isang pribadong kondo na yun? At tapos, meron pang issue na kapag pumupunta sila sa ibang bansa, share daw. Ay, oo nga daw. Share daw ang gastos. Sabi share daw. Idiniin ng aking source, si Bea talaga ang nagbubuk, siya ang nagbabayad. Ay, yun. Kaya walang partisipasyon si Dominic sa kanilang pagbabakasyon sa iba-ibang bansa. Or maaaring meron din kapag pagkain, di ba? Ewan ko lang kasi pag nagpabook ka,
eroplano, hotel. Oo, syempre, destinasyon. Ilagay na lang natin sa kwento, mas malaki pa rin ang partisipasyon Ni Bea. Oo. Oo. Alam mo, meron pa siyang sinabi na ang kasal daw nila ay Christian wedding. Dahil Christian daw siya. Hindi papayag si Mami Mary Ann. Ay, oo. Kaya nga po, nagpatayo sila sa Beati Firma ng chapel. Isa na yan sa mga preparasyon kung sakali at magpapakasal si Bea. Ang gusto ng kanyang pamilya, yung naroon silang lahat sa chapel mismo na naroon sa bakuran ng Beati Firma. Ay, so tama yung sabi natin dito. Na di ba sabi sa Madrid di ka kasal o kung saan man. Italy. Doon na lang sa farm. Oo, yun ang sinabi mo. Oo. Bakit gagastos pa? Ba't hindi na lang doon sa farm? Oo, naka-ready na pala yung chapel doon. Ipinatayo daw yun para kay Bea. Yun naman pala. So marami talagang nagbabanggaan na mga kwento. Oo. Yon. Ano ang opinion mo? Ano ang trabaho ni Dominic Roque? Ay, sa akin lang parang wala siyang trabaho talaga eh. Eh kasi hindi naman siya sa showbiz, wala naman sa connected dun sa showbiz. Walang teleserye, hindi kaya may mga extracurricular activities. Ayun! Yung ECA na tinatawag. At kung malalaman nila kung kaninong unit na kapangalan yung condo na yon, mas nakakapagtaka. Ay, di ba? So magpa 1+1+1 na naman tayo. Controversial po yung politician. Kilala. Lalo na nitong mga nakaraang buwan. Napaka-controversial. Di ba? Ang kwento. Ka-close pala ni Dominic yun. At boss pa pala niya. Doon pala siya nagtatrabaho. Pero hindi lumalabas yun. Hindi. Naingatan nila yon. Ngayon lang lumabas nung hindi na matutuloy ang kasal na napapabalita. Naglalabas. Or maaaring nakarating na yan kay Bea at sa kanyang pamilya, sa kanyang partido, kaya nagkaroon ng pag-uurong ng kasalan. Ganon yun. Naka-apekto yun, sigurado. So magaling pala mag-CI itong Pwede. Oo, itong mga pamilya ni Bea. May nagtitip sa kanila eh. May nagtitip sa kanila. Oo. Bakit hindi nyo pa imbestigahan? Sabi kayo ng sabi na may trabaho naman. Ano ang kanyang trabaho? At kanino siya nagtatrabaho? Ayun. Yun ang malinaw na ating masasabi. Sabi pero pa naman sayang, natin, no? Sabi pa naman natin, kung mahal mo, aanin mo naman, di ba, pag mahal mo, wala, bulag ka talaga pag mahal mo eh. Pero naitago ito ng matagal na panahon kasi sabi nga natin, puso sa puso ang nag-uusap. At kapag tayo nagmamahal, nagiging bulag tayo, bingi. Ganyan talaga. Ay wala talaga tayong magagawa kapag puso ang nanahan sa tao, di ba? Ayon pa sa aking source, hindi na matutuloy ang kasalan. Huwag lang uling mabola ni Dominic itong si Bea Alonzo. So merong pambibilog, merong pambobola. Mayroon pa. Diba? Tapos may nagtatanong sa atin, bakit ganon walang tumatagal na relasyon si Bea Alonzo? Walang tumatagal daw na lalaki kay Bea. Ako naman po, sa personal kong opinion, pinag-aralan ko po ang mga nakaraan na pakikipagrelasyon ni Bea. Siya ang kumakalas. Isa-isahin natin. Sige. Gerald Anderson. Ay, oo. Kinosting siya. Nahuli niya yung kay Julia Barreto. Kaya nakipagkalas si Bea Alonzo dahil sila pa nun. O yung pangalawa, Sanjo Maruto. Ay, oo. Bakit naman? Bakit naman hindi wala yan to? Sanjo Maruto. Naligtasan natin yung politiko. Pero dito tayo maiipit. Bakit nga ba? Ano bang dahilan? Kasi yun kay Gerald Bariwanag, ghosting. Ito yung Sanjo Maruto, ito rin parang, ano pa to tikumpa ang bibig, hindi pa masyadong na... Walang sinasabi si Bea. Pero yung mga nakapaikot sa kanya na nakakaalam ng katotohanan na iparating sa atin ng dahilan. Ay, at least, alam mo yun. Harap tayo dalawa. Naku, dalawa naman pala kayo, Wendy. Dalawa kami. Di ba sinabi sa atin, yung source natin? Oo nga, tama. Tinanong daw niya, hindi ko sasabihin yung unang term bakit mo hiniwalayan si Sanjo? Ba't mo iniwan? Aalisin ko uli isang term doon sa sagot. Di po ba? Ang sabi niyo, kung walang paglingap sa magulang ang lalaki, ay, oo. mag-isip ako ng makaitlo. Tama. Di ba? Tama. Ang galing mo talaga. Hindi mo na natatandaan yun? Natatandaan ko, pero ang galing mo mag-ano. Hindi ba yun nga ang sinabi? Baka may dadagdag ka pa? Sabay bigay sa kanya. Idagdag mo. Ayun naman pala. Baka may dadagdag ka pa kasi nadagdagan ka naman. Ano pa ibang kwento? Siya din na nagsabi sa atin. Oo, siya din. Papakasal na yata eh. Oo nga.
Oo. Aabot na rin. Sa kanya namin nalaman na magpapakasal na si Bea at si Dominic. Oo, siya din. At saka after, di ba, na, nung una talagang bet niya rin naman diyan. Oo. Pero niya kasi maaayos na Hanggang sa napansin natin, nag-birthday si Mami Marian, wala si Wala. Dominic. Oo. Nag-birthday ang Mami ni Dominic, wala si Oo. Bea. Diyan pag pinagdugtong-dugtong mo, Oo, wala diba? na yung mga okasyon na dapat nandun sila, hindi na sila present. Basta kasi may narinig din ako na ano? nasabi daw parang ayaw niya maging second Anong second? Mommy Divine. Anong second Mami Divine? Paano yung kinontra? Oo, kasi di ba ayaw? Di ba ayaw ni Mommy Divine dun sa... Na magkasawa si Sarah? Sa lalaki, di ba? Kay Mateo, Oo, with kay the cherry. Mateo, oo. Oh. Di siyempre ito, parang ayaw din ng... Pero malinaw ang sinabi ni Mami Marian sa Oo. atin. Kung sino ang makapagpapaligaya kay Bea, wala Oo. kaming tutol. Kung sino ang mahal niya, hindi kami magkokontra. Mm, Yan ang tama. sinabi ni Mami Oo, kung Marian. saan daw masaya yung anak niya. Oh, kaharap ka rin nun. Oo, kung saan daw masaya ang anak niya, hindi ako, Kokontra. Kokontra. Pero na bandang huli, siguro, siyempre, nalaman nilang gano'n. Ang dami nag-ano kasi Oo. tumatawag. Oo. Siguro naaawa kay Naawa. Bea. Oo. Yun siguro. I'm sure pagkatapos po naming sabihin at ilatag sa inyo ang kwentong ito, maraming magtatanong, sino yung politician? Ayan na. Ano yung trabaho? Ano yung kwento na nagtitinda ng mangga itong si Dominic? Manggagamit. Oo. At bakit meron pang nagsalita na hindi lang mangga, karne? Ay! Oh, may palengke. Di ba meron di ba nababasa nyo naman? Oo, di nandun ba? sa social media. Oo nga, meron may lumalabas nga na ganyan. Oo, nagtitinda ng mangga, nagtitinda Oo, pa ng karne. Naku, meron pala siyang tiyanggian. Oo nga. Alam mo, ang talo lang natin dito kapag natuloy ang kasal. Ay, yun na. Hindi tayo malilimutan ng industriya sa mga sinasaba natin ito. Sa totoo lang. Tama. Kasi, syempre magbabasa na tayo ngayon. Iba naman kasi yung bukas sa pangyayari. At Kasi sa mga ang kwento, susunod pang araw. Kasi ang kwento, alam naman natin, nagbabago ang lahat-lahat. At kung talagang mahal nila isa't isa, hindi rin po kami kokontra. Mas gusto po namin na makita na naglalakad sa altar si Bea Alonzo at sasalubungin ni Dominic para sa isang panghabang buhay na pagsasama. Ayun. Pero sino po kami para mag-wish para sa kagandahan ng kanilang relasyon? Correct. Kung sa loob mismo may mga internal problems pala. Correct. Diba? Kaya dapat ayusin muna yung mga ganyan. Ay oo, mahirap yung kung kailang kasal. Oo. After 3 months saka maghiwalay. Tama yun. Tama. Tama. Di mas mabuti, mas maaga, nauntog na si Bea or nauntog na rin si Dominic na hindi na sila maghiwalay pagkakasal nila. Correct. Oo, tama. Saka mas maganda na lumabas na ang mga issue ngayon para hindi man inaayos nila kung magkagalit sila nga, ayusin nila kung talagang mananalo para love wins. Diba? Always wins, Oo, di ba? correct. At kung hindi na, maging magkaibigan na lang sana. Yan. Di ba? Oo. Pero palagay ko si Dominic, hindi ito mauupo lamang ng basta-basta pag nalaman niya yung mga kwentong ganito. Ay, Magsasalita siya. Yung Daniel Padilla nga, oo. pinamasukan niya Ayun nga Diba? Talagang Wala pa dinerecho naman niya palang entourage. Hindi Oo. pa pala kompleto. Correct. Kaya isinama rin yun. Ikinasama ng loob yan ng partido ni Bea. Oo. Bakit may ganun na? Hindi pa nga nila nakukumpleto kung sino-sino ang mga kasama. Oo. Diba? Inaayos pa lang. Diba? Grabe to. Pero pag tinanong sa anong date, anong araw, anong buwan, ang Wala pa po siyang akong maisagot. masasabi. Oo. Sabi niya, wala pa po akong masasabi. Not now. I cannot say anything right now. Samantalang dati, di ba, yung kilig nandoon kay Oo, Bea. tama. Di ba? At saka napansin ko talaga yung travel nila sa Japan. Mm-mm. Napansin ko yun. Kasi para sa isang tulad natin na nakatutok sa mga vlog ni Bea, na nandun din si Dominic, syempre, magkasama sila. Ano nga ang kwento? Ginagawa lang daw niyang photographer. Oo, ginagawa sa Oo, PA. yan. Correct. Oo, Diba? taga-bit-bit daw, taga-ligpit dun sa... Ay, hindi naman. Sa hotel. Pero palagay ko, merong kumukuha sa kanila. Kasi may magkasama naman sila eh. Baka naka-timer. Oo, naka-tripod yun, nanay. Oo. At saka di ba, napansin mo, di ba, inamamalansya si Don? Oo, oo. Kaya, iisipin mo, ay, Napakabait naman. Oo, sweet Pinagsisilbihan ng girlfriend. Oo, naku. Paano ngayon yan? Pero yun pala di ba? Ano ang maipapayo mo kay Bea? To Bea. Ano? To Bea To raw, Bea. Bea. It's better that you know already the things about about Dominic. And of course, it's better move on now.
Ay, talagang kinalas mo na siya. Iwanan na kagad. Iwanan na agad to. At kay Dominic naman? Ako, Dominic, is better to say to Bea that you have now already, because you have no work, you have no... Nag-opinion siya. Dominic, sabihin mo kay Bea, wala ka talagang trabaho. Ano ba? At ang boss mo? At ang boss mo, it's better say to your boss that you just keep quiet. Ay, at manahimik ka kung sino man ang boss mo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.